Muli po natin ihanda ang ating sarili sa pananambahan na tumayo at tayo po ay magsimula sa pag-aawitan sa Panginoon. Brother Julius. Amen. Magandang nakakaantok na hapon po. Natok po ba kayo? Ganun ba man tayo magpapatuloy sa ating gawain, sa pagsamba. Punuin natin ang ating boses, room na ito ng pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Amen? Amen. Awitin natin ang The Bible Stands. The Bible stands like a rock undaunted meet the raging storms of time. Amen. Ibig sabihin lamang po niyan, lumipas man ang mundo, ang panahon, ang salita ng Panginoon ay mananatiling totoo. Amen po. Tayo awitin natin ang first stanza all together. The Bible stands like a rock undoubted in the raging storms of time. Its pages firm in the truth eternal, in the lights of light. The Bible stands though its may tremble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will put my feet on its firm foundation for not God. Number two. The Bible stands like a mountain towering forever. Amen. Words of men. It's true line that ever was, refuted and dispelled. It can never end. The Bible stands for the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, it will not. My feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. Thy inspiration is good, giving All its mercies will obey. The Bible stands for the hills may crumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its foundation, for the Bible stands. The Bible stands steadfast, we give it for its order is divine. By grace alone I expect to live it and to move it and praise it with mine. Hallelujah. Bible stands, It may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness, the solid rock by which we stand. Let us sing this song all together now. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness, honor the cross, the sweetest frame that holy lean on Jesus' name. On Christ the solid rock they stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, our Lord Son is unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds me in the faith. On Christ the solid rock they stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. His thought is golden
storm. Amen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last stanza. He shall come with trumpet sound, oh, may I bear him in refine. Yes, it is righteousness alone, oh, blessed to stand before the throne. Oh, Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Ituloy natin ang awitin. I'm standing on the solid rock. Amen. Through my disappointment, strife, and discontentment, we can still be standing strong because we're standing on the solid rock, none other than the Lord Jesus Christ. Amen. Awitin natin to na may kasiglahan. Through my disappointment, strife, and discontentment, I cast every care on the Lord. No matter what obsession, pain or depression, I'm standing on the sword. I like that. I'm standing on the rock. Come on, sing it louder. Praise God. Reach, but not from Satan's way. Just I'm standing on the sword. Ladies, please sing the second stanza. Heaven voice. Come on, ladies. Wow. Wow. And all together now. How it is worth to guide me from temptations of me. I'm standing on the solid rock. I'm standing On the rock of ages, safe from all the storm that rages. Reach, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid. This time, gentlemen. Now I'm pressing onward. Each step leads me homeward. I'm trusting in the Savior day by day. And close is our relation. There is its foundation. So on the solid rock I stand. I'm standing on the rock of ages. Safe from all the storm that rages. Reach, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Save, save. Lahat po ba tayo ligtas na? Amen. No? Ligtas na po ba tayo lahat? Amen. Awitin natin tong save, save. All together now. I found a friend who is unto me. His love is ever true. I love to them, I lifted me. And what is grace can do for you? Saved by His body life, saved in the lives of man. My love is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. I'm saved by His body, mind, saved in the lives of man. Lord, now is sweet and my joy is complete.
Tagalog version ng mansion over the hilltop. Ngayon tayo ligtas na, tayo may kasiguraduhan na ang mansion sa ibabaw o taas na hill or sa langit ay naghihintay sa atin. Lahat po tayo may mansion sa sabi ng Savior natin, siya ay babalik sa langit upang ipag-prepare niya tayo ng mansion. In my Father's house are many mansion. And He will come again for us to redeem us pagdating ng rapture. Amen? Awitin natin tong Amen. kahit na kubo. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa. Ay kasiyahan. Thank you, Lord. Amen. Pagkat sa langit ay may naghihintay na kaharian nitong alay. Ako'y may mansion na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at langit sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay ang ito'y Tama po yan. Ang kaulayan ay dusang saklap, walang sarili, tirahang tiyak, doon sa langit. Wow! Awitin ang chorus. Ako'y may mansion na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang ating tulong. Pansamantala naglalakbay. Amen. Lahat tayo ay pilgrims. ang Panginoon Langit ang ating final destination. palasyo. All together. Ako'y may mansion na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis. Ulitin natin ang chorus sa wikang Ingles. Chorus. Piling ng Diyos ay karamansan. Ay karamansan just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never wonder not walk on streets that are purest gold. Hallelujah! Tayo po'y manatili na malo natin sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, ngayong hapon. Kami po ay nagagalak at nagpupuri, Panginoon, sa inyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil malaya kami nakakaawit ng mga awiting makalangit. At tunay nga po na naawit namin ito na may kagalakan. At naunawaan po namin, Lord, ang kahulugan nito dahil mismo kami, Panginoon,
ay nakaranas na mapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, nagpupuri kami sa inyo at nagpapasalamat because the God we serve and worship is a God who hath done great things in our lives. Salamat po, Panginoon, for extending your love, your mercy, your forgiveness, your kindness sa aming pong buhay. Although we do not deserve anything good from Thee because of our sins, and yet, Panginoon, salamat dahil pinakita niyo po ang iyong kabutihan sa amin. At kung naman po, Panginoon, ang aming na-enjoy sa ngayon at naabot, ito po ay dahil sa biyaya lamang po ninyo. Kaya po aking dalangin na tulungan niyo po kami na lagi pong magpasalamat at huwag pong kakalimutan ang mga dakilang bagay na inyong ginawa sa aming buhay. Lagi po namin kayong pasalamatan, purihan, at ibalik lagi sa inyo, Panginoon, ang kaluwalhatian sa lahat po ng bagay. Ngayong hapon, salamat muli dahil muli nyo kaming dinala sa inyong sambahan upang magpatuloy, Panginoon, sa pananambahan. Sa inyo po namin ipinapanalangin ang aming gawain ngayon na pagpalain nyo po ito. Naway muli nyo pong hamunin ang inyong iglesia sa pamagitan ng salita. At sa inyo po namin idinadalangin ang aming tagapagsalita na inyo po siyang bibigyan ng karunungan, ng kapangyarihan upang masabi niya po ang kalooban po ninyo, ang inyong salita ng may kagalakan at ito po ay maunawaan po namin at mahamon po muli ang aming pananampalataya. Kung man po, Panginoon, na nakita niyong karumihan sa aming puso, patawarin niyo po kami at dumadalangin po kami na muli niyo kaming kakausapin sa pagpapatuloy, Panginoon, at nasa gayon, Lord, sa aming pong takbuhin na ito, kami po ay magpatuloy at patuloy po na nagpupuri sa inyo. Muli, sa iyo po ang papuri pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at aking pong tinatawagan ng ating mga kapatid para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ating pong babasahin ang Book of Ezekiel, chapter 39, verses 1 to 29. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban kay Gog at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa iyo, O Gog, na prinsipe sa Ros, sa Mesek at sa Tubal. At aking ipipihit ka sa palibot at ihahatid kita at pasasampahin kita mula sa pinakahuling bahagi ng hilagaan at aking dadalhin ka sa mga bundok ng Israel. At aking sisirain ang iyong busog sa iyong kaliwa at aking ihuhulog ang iyong pana sa iyong kanan. Ikaw ay mabubuwal sa mga bundok ng Israel, ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang mga bayan na kasama mo. Aking ibibigay ka sa mga mangdadagit ng ibong sari-sari at sa pangahayop sa parang upang lamunin ka. Ikaw ay mabubuwal sa luwal na parang sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos. At ako ay magpapasapit ng apoy sa Magog at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. At aking banal na pangalan ay pakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel, at hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan, at malalaman ng mga bansa At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas at sisilaban ng mga apoy ang mga almas at susunugin ang mga kalasag at gayon din ng mga lungki, ang mga busog at ang mga pana at ang mga tungkod at ang mga sibat at mga sisilaban nilang 7 taon. na ano pat sila hindi magsisikuhan ng kahoy sa parang o magsisiputol man ng anuman sa mga gubat, sapagkat kanilang sisilaban ang mga almas
at kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila, at nanakawan yaong nananakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. At mangyayari sa araw na yaon na ako'y magbibigay kay Gog ng dakong pinakalibingan sa Israel. Ang libis nila na nagsisidaang patungo sa silangan ng dagat at paglilikatan nilang daanan, at doon nila ililibing si Gog at ang buo niyang karamihan, at kanilang tatawagin ito ang libis ng Hamon Gog. At 7 buwan na mga glilibing ang sangbahayan ni Israel upang kanilang linisin ang lupain. Oo, sila ay mga glilibing ng buong bayan ng lupain at magiging sa kanila'y kabantugan sa araw na ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoong Diyos. At sila'y mga hahalal na mga lalaking magkakatungkulang palagi na magdaraan sa lupain, at kasama nila nangagdaraan, silang nangaglilibing ng nalabi sa ibabaw ng lupain upang linisin. Pagkatapos ng 7 buwan ay magsisihanap sila. At silang nangagdaraan sa lupain ay mangagdaraan, at pagka ang sino man ay nakakita ng buto ng tao, lalagyan nga niya ng tanda hanggang sa maililibing ang mga manglilibing sa libis ng Hamon Gog. At Hamon na ang magiging pangalan ng bayan, ganito nila lilinisin ang lupain. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat ng hayop sa parang, magpupulong kayo at kayo'y magsipa rito. Magpipisan kayo sa lahat ng dako sa aking hain na aking inihain sa inyo, sa malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel, upang kayo'y magkakain ng laman at magkainom ng dugo. Kayo'y magsisikain ng laman ng makapangyarihan at magsisiinom ng dugo ng mga prinsipe sa lupa, ng mga lalaking tupa, ng mga batang tupa, at ang mga kambing, ng mga toro na pawang patabain sa Basan. At kayo'y magsisikain ng taba hanggang sa kayo'y mga busog, at magsisiinom ng dugo hanggang sa kayo'y mga lango, sa aking hain na aking inihain sa inyo. At kayo'y mga bubusog sa aking dulang ng mga kabayo at ng mga karo, ng mga makapangyarihang lalaki, at ng lahat ng lalaking mangdidigma, sabi ng Panginoong Diyos. At aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa, at makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat, at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. Sa gayoy malalaman ng sambahayan ni Israel na ako nga ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. At malalaman ng mga bansa ng sangbahayan ni Israel ay pumasok sa pagkabihag dahil sa kanilang kasamaan, sapagkat sila ay nagsisilangsang laban sa akin, at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Sa gayoy binigay ko sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, at silang lahat ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. Ayon sa kanilang karumihan at ayon sa kanilang mga pagsalangsang ay gumawa ako sa kanila, at ikinubli ko ang aking mukha sa kanila. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: ngayoy aking ibabalik ang akhob na mula sa pagkabihag, at maawa ako sa buong sangbahayan ni Israel, at ako'y magiging mapanibughuin dahil sa aking banal na pangalan. At sila'y nangagtataglay ng kanilang kahihiyan at ng kanilang lahat na pagsalangsang sa kanilang isinalangsang laban sa akin, pagka sila'y nagsisitahang tiwasay sa kanilang lupain at walang tatakot sa kanila. Pagka sila'y aking nadala uli mula sa mga bayan at nangapisan na mula sa mga lupain ng kanilang mga kaaway, at ako'y inaaring banal sa kanila sa paningin ng maraming bansa. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos sa pagpapasok ko sa kanila sa pagkabihag sa gitna ng mga bansa, at sa pagpipisan ko sa kanila sa kanilang sariling lupain, at hindi ako mag-iiwan sa kanila ng sino paman doon. Sabay-sabay po tayong lahat. Hindi ko naman ikukubli pa ang aking mukha sa kanila,
sapagkat binuhusan ko ng aking espiritu ang sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
message. Purihin ng Panginoon ngayong hapon. Salamat mga kapatid sa mga awit na inalay at hinandog sa Panginoon ngayong hapon. Okay, are you blessed this morning? Diba tayo po kayong umaga ay pinagpala ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating mangaral, Pastor Habaan. At ngayon pong hapon ay muli po tayong hamunin sa salita ng Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo at ating i-welcome ang ating mangaral ngayong hapon from our missionary pastor from Christ Baptist Church, Christ Baptist Mission, Calamba, Pastor Joel Owas. Tayo muna po yung mga kaupo saglit. Magpapatanggal lang ho ng kaba. Bigyan ko lang po kayo ng report sa work po natin dun sa Calamba. Kung maipa-flash na po kada po ako mag-preach, sabi ko, Pastor, baka pwede po kaming magbigay ng
report pastor para updated po yung ating mother church sa ginagawa po natin doon sa Kalamba. Ito po ang ating gawain sa Kalamba po. Yan po ay sa Bubuyan. Next po. Ito po yung ating baptism before and during pandemic po, mga kapatid. Hindi po hinayaan ng Panginoon na wala hong madagdag sa ating gawain po doon. Meron po tayong 5 na kaluluwa na sumunod po sa Panginoon sa pamagitan po ng Bible study at ng Ebanghelyo po ng Panginoon. Yan po sila. Yan po ay si next brother, si Sister Rose Basco. Yan po, isa pong nanay. At 2 kabataan po, si Brother CJ Gan at si Brother Erwin Basco, anak po ni Sister Rose. Then po, yung 2 bago mag-asawa po, si Brother and Sister Joyny and Sister Camille. Ayan po sila, yung mag-asawa ho. Bali, 5 ho ang nadagdag po sa atin doon sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa panalangin po ninyo at tuloy-tuloy lang po kami doon. At ito po next. At nung nakaraang February, nagkaroon po ang mission ng baka abutin natin ang ating community. Nagkaroon po kami ng feeding ministry. At ito po yung naging feeding ministry po namin, ang bagam-bagam po ng mga miyembro, at inabot po namin yung aming community doon kasi po yun po ay mga subdivision po. Ayan po. Then next, pakain po kami and then sharing of the Word of God and then invitation na rin po. Para po ang mga miyembro po natin doon, mga kapatid po natin doon, maging active din po sa gawain. Kaya po dito. Then po next, yan po yung mga pinakain namin. Maabot po yan ng mga 80 to 90 po. Sige po. At yung January po, na ako po yung naimbitahan na kunin po ako pangalawang beses sa mag-blessing po o mag-dedicate ng isang subdivision na inopen. Ito po yon. Ito po yung bagong subdivision sa amin na inopen. At tayo po yung napaunlakan na mag-blessing po doon. And then po, nag-share din po tayo ng Word of God sa mga agent po at saka sa matataas po doon sa aming subdivision. Then after po noon, sunod-sunod na po, nagkaroon po kami ng house blessing kasama po mga kapatid. At ginagawa namin po kasi po sa subdivision po namin, mga kapatid, tayo po yung unang gawain po doon. Kaya nakikilala po tayo doon to house blessing po. Ginagawa natin way yung para mag-Bible study po. Yan po. And then susunod po. Yan po. Bago po mag-house blessing, then preach na gospel po. And then po, yan. Pati ho mga kotse, pinagpa-blessing, isang blessing lang po yan. Ito po yung MECQ, tsaka ECQ po ng aming Sunday service. Naapektuhan din po yung gawain natin doon. Pag ECQ po, tsaka MECQ, online po kami po yung naka-Zoom. Ito po yung aming service, Sunday worship and then prayer meeting. Next po. Yan po kami, naapektuhan din po kami ng pandemya, pero po at least po, sa biyaya po ng Panginoon, nagpatuloy po kami. Hindi po nawala yung eagerness tsaka po pagmamahal ng mga kapatid sa salita ng Panginoon. Sige po, sa bahay-bahay lang po yan. Nakabihis din po yung mga miyembro. Ito po yung ating new place of worship po. Kung natatandaan niyo po, ang gawain po natin sa Kalamba ay, mga kapatid, nagsimula kami sa Clubhouse. Sa Clubhouse po. Biyaya po ng Panginoon, ito po ay libre. Amenities po sa amin. Yan po, sa mga nakarating po doon. Next, yan po yung aming, nilagyan po namin konting tolda para po hindi magmukhang kawawa po. And then, after po namin yan, mga December po yan, January may nagpagamit po sa amin ng lugar. Nung nag-preach po si Brother Daniel, ito po yung aming second place. Yan po ay pinagamit ng po sa amin na bahay, isang unit, at yan po ay amin pong ginamit po para sa Panginoon. Wala na ho kami dyan. Kasi po, kinailangan na po yung lugar na yan. Kaya po kami mga members po doon, ay nagambag-ambagan po kami upang magkaroon na po tayo ng panibagong lugar po. Ito na po yun. Yan, ayan po yung ating panibagong lugar. Doon po yan, doon sa may Enlat po. Salamat po sa mga ginamit ng Panginoon. Alam niyo po kung sino po kayo. Yan po yung ating bagong lugar. Hindi pa ho siya totally maayos kasi ayusin pa ho siya. Pero blessing po, hindi na ho kami kailangan paalisin at hindi na ho kami kailangang maghanapan ng lugar. Doon lang po sa labas ng aming bahay, yun na po ang aming pinagtitipunan. Then next po.
yan po yung aming lugar ngayon. Kailangan pa po siyang ayusin. Kaya po, sabi ko po kay Pastor, baka pwede pong makakatok po uli sa inyong puso. Matuwangan niyo po kami sa pagpapaayos pa, pagpaganda ng aming pong anniversary. Anniversary po kasi namin ay October 25. Ang naipunan lang po namin ng mga miyembro ay yung pang-anniversary lang po. Yung pagpapaayos po ng church building po, hindi pa ho, wala pa ho kami. Baka pag may nag-preach po doon na galing dito, baka humabasa ng ulan. Kaya sabi ko kay Pastor na pwede pong makahingi ng konting tulong. Ang kakabutin po niyan para masaran po, kasi po, pag naulan po, nababasa rin po kami dyan, at kasi wala pang hontabing. Kailangan lang po dyan mga kapatid ay 13K lang po. All in na po yan, nagawa na po siya lahat. Ano? At yan po, salamat po sa Panginoon na nawa po matungan nyo kami. Meron na po tayo doon sariling building para po sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ito po kami, sa biyaya po ng ating Panginoon, magpapatuloy po ang gawain po sa Kalamba. Amen? Salamat po. Ito na po kami totally lahat. We are running, kami po ay 30 na po doon sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Kami po ay magsa-second mission anniversary sa October 25 po. Salamat po sa inyo pong panalangin na masuportahan niyo po, matulungan niyo po kami. Ngayon po, tayo po tumayong lahat. Salamat po sa pagkakataon na ma-report po sa inyo. Kami po yung nagbubunga doon at patuloy po nagtatrabaho para po sa Panginoon. Basahin po natin yung ating text sa Psalms 116 po, mga kapatid. Pribilehiyo po na gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Ano? Psalms 116 and verse 12. Very familiar na po ito sa Bible at marahil po marami na kayong napakinggan na preaching patungkol dito. Pero po, di na po tayo alis dyan sa verse na yan, sa chapter na yan, at dyan lang po natin kukunin ng ating pag-aaralan. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Basahin po natin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano? Napapanahon po na ito pang pag-usapan natin ngayon. Kasi po, ang biyaya ho ng Panginoon ay sumasagana sa ating buhay. Ano? Sumasagana sa ating buhay at ito po ay lagi nating nararanasan. Katulad po ngayon, tayo po ay nagkakatipon, yung ibang simbahan, sarado, at hindi pa makapanambahan. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakapagtipon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na banal po na nasa langit, maraming salamat po. Kagaya po ng manunulat, sa aming binasa, nag-isip siya, naghangad siya, nanalangin siya, nang pwede niyang maibalik o maisauli sa kabutihan ng Panginoon na sindamin ng kanyang buhok sa kanyang ulo. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya na sa panahon ng pandemya, hindi niyo kami pinagkulang at hindi niyo po kami iniwanan. Disin sana kami po ay nagugutom na at nanlilimos na rin sa daan. Pero yung sinabi ng iyong salita, ang Panginoon ay napakaraming mabuting gawa sa aming buhay. Panginoon, gamitin niyo po ako ngayong umagang ito, sapat na po na maging pagpapala po ako sa lugar na ito na akin pong pinagmulan, lugar na akin pong nagpalago, naggabay, nagbangon, at lugar na ginamit niyo upang maligtas ako at ang aking pamilya. Salamat po na maraming sa inyong kabutihan, patawad sa aking pagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Salamat po sa Panginoon sa kagandaan ng kanyang salita. Kung marami na hong bago sa atin dito, no? Ako po pala si Pastor Joel Owas. Ako po ay bunga po ng Bible study nila Brother Francis Asiaga way back 2008 po. Ano po? Isang bata pong talagang pumupunta lang po sa Bible study nung una para ho talaga tumawid lang sa gutom. Kasi 16 kami magkakapatid eh. Tuwing Friday, nung hindi pa maliwanag sa akin yung salvation, kaligtasan, hindi ko pa kilala si Chris. Napunta lang ako doon para tumawid. Para iraos ang gutom. Pero yung salvation, wala pa ho. Hanggang isang araw po, yung Bible study po kala Brother Asiaga, yun po yung ginamit palang way upang ako naman na dating inaakay lang, ang mag-akay na. Ano? Kaya po salamat po sa Bible study. Salamat po sa Panginoon sa Bible study na yon na ako po ay naging bunga noon. At simula po noon, ako ay nagkaroon na po ng magandang buhay sa Panginoon. Ano? Balik po tayo sa ating pag-aaralan mga kapatid. Sabi po rito ng Bible, 3 bagay lang po ang nais po nating itunang pansin sa inyo. Mga kapatid,
Pag sinabing, what shall I render? No, ayan, what shall I render? Pag sinabing render, it means to return, to turn back, or to showing turning. Sa Tagalog po ay pagbabalik tanaw. Now, what shall I render? Pagbabalik tanaw. Magbalik tanaw tayo sa ginawa ng Diyos sa aking buhay at sa inyong buhay. At pag nagbalik tanaw kayo, mga kapatid, hindi nyo mabibilang ang gawa ng Panginoon na mabuti sa inyong buhay. Yan po'y sigurado. Amen? Nabilang nyo ho ba kung ang gawa at kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay? Nabilang nyo na ho ba? Hindi ho. Dahil po, ang gawa ng Panginoon sa ating buhay po ay umaapaw at sobra-sobra pa. Ano? At sabi po, pag sinabi pong benefits, ang ibig sabihin ng benefits po ay means act of grace. No, pag sinabi ng benefit, act of grace or act of kindness. Gawa ng kabutihan. Lahat ng biyaya at kabutihan na dinulot ng Panginoon. Kaya sabi ng manunulat, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano kaya may sasauli ko sa Panginoon? Ano kayang maibabalik ko sa Panginoon? Dahil umaapaw at liglig ang kanyang kabutihan sa atin. O kapatid, number 1, punta ko kayo sa ating binasa, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Number 1, ating tignan ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Natin po namamasdan na ang Panginoon pala ay maraming gawa. Marami siyang ginagawa sa ating buhay. Ano po yun? Tingnan niyo po ang verse 1. Psalms 116 and verse 1. Sabi po dito, I love the Lord because He hath heard my voice and my what? Supplication. Tama po ba? Tama po ba? Sabi diyan, He hath heard my voice and my supplication. Letter A, ito po ang gawa ng Panginoon. Ang ating Panginoon na nasa langit, ang dumidinig ng ating mga tinig at ating mga panalangin. Mga kapatid, wala tayong tatanggapin sa Panginoon kung hindi niya sinagot yung ating mga panalangin. Amen? Tandaan po natin yan. Wala tayong tatanggapin sa Panginoon. Wala kang answered prayer kung hindi siya sumagot. Amen? Tama po ba? Sabi ng Panginoon, ito ang gawa niya. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Kaya kami tinatanggap, kaya kami answered prayer. Ang tenga ng Panginoon ay nakapaling sa ating lahat. Amen? Kaya po iniingatan tayo, kaya po tayo mga kapatid, hindi napapahamak, wala tayong sakit, malusog tayo ngayon. Why? Hindi dahil mo, kundi dahil ng ating Diyos. Pinakikinggan niya ang bawat panalangin ng lahat ng kanyang anak. Verse 2 po, ito po sabi ng Panginoon. Verse 2, because He hath, ano daw po? Incline His, what? Ear unto me. Tama po ba? He has inclined His ear unto me. Therefore, sabi niya rito, will I call unto Him as long as I live. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon sa verse 2 na habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid, dapat wala pong patid ang ating pagtawag sa ating Panginoon. Amen? Habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, dapat walang patid ang pagtawag natin sa Kanya. Bakit po? Dahil hindi naman po nauubos ang ating mga pangangailangan. Amen? Kayo ho ba'y wala ng pangangailangan? Ha? Kayo ho ba'y wala ng pangangailangan? Hindi ho. Habang tayo nabubuhay, dumarami ang ating pangangailangan. Sabi sa verse 2, hanggang ako'y nabubuhay, ako'y palagiang at walang patid, tatawag sa Panginoon. Ano yan po ang gawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Letter B, verse 3 and 4 po, ito po ang gawa, pangalawang gawa sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Letter B, verse 3 and 4, Psalms 116, verse 3 and 4, ito po sabi ng Panginoon, the sorrows of death, ito po, compass me, and the pains of hell got hold upon me, I found trouble and sorrow. Verse 4, then the call I upon the name of the Lord, O Lord, ano daw po? I beseech thee, deliver my soul. Pag sinabing beseech thee, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay beg. Magmakaawa tayo sa Diyos. Amen? Letter B po, ang Panginoon
din naman ang may gawa kung bakit hindi tayo napapahamak at siya ang nagliligtas sa atin. Mga kapatid, ilang milyon na ang tinamaan ng COVID-19? 1 million. Over 1 million. Ano? Marami pa. Milyon na. Ilan na namatay? Over 1 million na rin. Pero pasalamat tayo. Tayo malalakas at masisigla at walang COVID. Amen? Hindi dahil mo yan. Dahil po ng Panginoon. Siya ang nag-iingat, nagbabakod, nangangalaga sa iyo at sa akin. At hindi lang sa iyo at sa akin, pati sa iyong buong pamilya. Mga kapatid, sabi po ng Bible, sa verse 4, sabi rito, deliver my soul. Ang Diyos po, ang ating Panginoon, ang siyang dahilan kung bakit hindi tayo napapahamak at siyang magliligtas sa atin. Ano pa ho? Sa verse 8. Ito po sabi ng Panginoon sa verse 8. Sabi rito, for thou hast, what? Deliver my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. Mga kapatid, sabi po ng Bible, ang ating Diyos ay ating maaasahan, aarugayin niya tayo, at iingatan niya tayo. Yan ang pangako niya sa mga Kristiyano. Yan ang gawa ng Panginoon, na kung minsan, ang Kristiyano, paggising niya sa umaga, hindi niya ma-appreciate ang gawa ng Panginoon. Bakit po? Kasi ang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay nakatingin nga lamang sa material na pagpapala. Mga kapatid, ang mabuhay tayo kanina, umaga, ay hindi dahil gusto mo. Di ba sinasabi ng pastor, ito ay gusto ng Diyos. Amen? Ang mabuhay kaninang umaga, hindi dahil gusto mo, gusto ng Diyos. Mga kapatid, at sabi po ng Panginoon, pangatlong gawa ng Panginoon, tingnan niyo po ang verse 5 and verse 6, pwede niyo pakibasa, mga kapatid? Pwede po ba sa amen? Verse 5 and verse 6, pakibasa po ninyo. And help me. Pangatlong gawa po ng Panginoon na pwede nating balikan sa ating buhay. Letter C, ang ating Panginoon, sa verse 5, ang ating Panginoon ay mapagbiyaya sa ating buhay at siya ay laging handa upang tayo ay tulungan. Mga kapatid, ang ating Diyos ay laging nandyan kahit hindi mo siya nakikita. Kahit hindi siya magpakita sa iyo. Lagi siya nandyan upang tayo ay tulungan at upang tayo ay pangalagaan. Tatanungin ko po kayo, meron na ho ba ritong membro ng Christ Baptist Church, Muntinlupa, na nanlimos sa daan ngayong pandemya? Meron na ho? Meron na ho ba? Meron na ho ba sa inyo na nangatok ng kapitbahay at sinabi nyo, pengin naman bigas at wala kang maisaing? Meron na ho ba sa inyo? Meron na ho ba sa inyo na nalugmok sa sobrang hirap ngayong pandemya? Meron na ba, mga kapatid? Wala. Why? Tingnan niyo po ang verse 6. Sabi sa verse 6, sabi rito, verse 6 po, the Lord preserveth the simple. Yung simple po tayo po yan. Yung simple. Ano? I was brought low and, ano daw po? He helped me. Kung bakit sa panahon ng pandemya, mga kapatid, maraming nawalan ng trabaho, ikaw meron pa. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil tinulungan tayo ng ating Diyos. Amen? Kung bakit tayo, mga kapatid, hindi tayo naglilimos sa daan para makakain lamang, tinulungan tayo ng ating Diyos. Hindi ho pababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kaya po, sagana pa rin po ang ating pagpapala. Napansin niyo naman po sa aking katawan, ako po ay talagang bines po ng Panginoon sa kalambaho. Kaya yung mga damit ko sumikip na. At sa biyaya po ng Panginoon, kami po ay talaga namang sige po ang blessing sa aming buhay dahil inuna po namin siya. Mga kapatid, sa verse 6 po makikita nyo dyan, I was brought low and He helped me. Asahan nyo po, mga kapatid, hanggang matapos ang pandemya, o kahit walang pandemya, mga kapatid, palagian tayong tutulungan ng ating Panginoon. Balikan po natin ang ginawang pagtulong sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid,
alam natin na pag sinabing Jehovah Jireh, ang ibig sabihin niyan ay, what? The Lord will provide. Ito po ba yung naging totoo sa inyong buhay ngayong pandemya? Say amen. Amen. Sa verse 6 po, napakaluwanag. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Pangalawa, tatlo lang po ito. Pangalawa, mga kapatid, sa verse 12 po, balikan po natin ang ating text, sa verse 12, sabi diyan, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Pangalawa ho, ang ating magagawa, pabalik sa Panginoon, sa kabutihan na idinulot niya sa ating buhay. Tatanungin po kayo, ang Diyos po ba'y naging mabuti sa inyo? Say amen. Ito pong pangalawa, ang ating magagawa, pabalik. Ang ating magagawa, pabalik sa kabutihan na idinulot niya sa ating buhay. Tingnan niyo po mga kapatid ang verse 1. Ito po yung ating magagawa. Upang i-appreciate, upang i-recognize ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, nandiyan po sa verse 1 ang paraan. Letter A, sabi diyan, verse 1, I love the Lord. Ang ating pong magagawa upang suklian, upang ipakita ang appreciation natin sa ating Panginoon, number 1, mahalin natin ang ating Panginoon dahil siya ay kaibig-ibig. Say amen. Kaibig-ibig bang ating Diyos? Amen. Kaya ang ating magagawa upang i-appreciate ng kanyang kabutihan, number 1, mahalin natin ang ating Panginoon dahil siya ay kaibig-ibig. Kaibig-ibig ang ating Panginoon. Pinakita ng Panginoon na mahal niya tayo. Mula pa doon sa halaman ng Eden. Mga kapatid, hinanap tayo ng Diyos. Hindi ang tao ang unang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang unang humanap sa atin. Mga kapatid, sabi sa Revelation, before the foundation of the world, the Lamb has slain. Mga kapatid, wala pa tayo. Sa isipan ng Ama, napas lang na si Kristo para sa ating kaligtasan. Ang Diyos po ay kaibig-ibig, mga kapatid. Kaya ituturo ng Panginoon sa verse 1, mahalin natin ang ating Panginoon sa lahat ng panahon at mahalin natin siya sa ating buong buhay. Mag-isip po kayo ng sambagay na hindi galing sa Panginoon. Natangan nyo. Meron po ba? Wala. Dahil, mga kapatid, wala tayong tangan sa ating kamay na hindi nagmula sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, upang i-appreciate ang pagmamahal, ang kabutihan ng Panginoon, sapat na mahalin natin siya sa lahat ng panahon at sa ating buong buhay. Sabi ni David, sabi niya rito, I love the Lord. I love the Lord. Mahalin natin ang Panginoon. Verse 9, tingnan niyo po ang verse 9. Pakibasa po ng lahat ng kababaihan. Para po tayo ay interaction dito, pakibasa po ng mga kababaihan ng verse 9. Una, mahalin natin ang Panginoon. Verse 9, ladies, pwede ho ba? Andiyan na ho kayo? Say amen. Verse 9 po. Ayun po. Una, mahalin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon, na mabuti, kaibig-ibig. Letter B, mga kapatid, lumakad tayo at mabuhay tayo para sa ating Panginoon. Yamang wala tayong bagay na hindi galing sa Kanya, ang ating magagawa lamang upang i-appreciate ang Kanyang kabutihan. Una, siya ay mahalin. Pangalawa, mabuhay tayo para sa Kanya habang tayo ay nandito pa sa mga mundo ng mga buhay. Amen? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, lumakad tayo at mabuhay tayo para sa Panginoon. Bilang mananampalataya, tayo ay mabubuhay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Mga kapatid, halimbawa kung anong gusto ng Panginoon, yun ang ating gagawin. At kung anong ayaw niya, ititigil natin. Yung po yung ibig sabihin ng nabubuhay para sa Panginoon. Mga kapatid, wala tayong sa ating kamay na hindi galing sa Panginoon. Kaya po ang sabi ng Panginoon, ang magagawa lang natin upang i-appreciate ang Kanyang kabutihan, una, mahalin natin siya. Pangalawa, lumakad tayo. Mabuhay tayo para sa Kanya. Letter C, verse 14 and 18. Verse 14 and 18. Sabi rito, I will pay my vow
unto the Lord now in the presence of all His people. Verse 16, pakibasa po ng lahat ng kalalakihan. Verse 16, ready, set, basa. Yan po ang sabi ng Panginoon. Letter C, mga kapatid, ang ating magagawa upang i-appreciate ang kabutihan ng Panginoon. Letter C, ating pagsikapang tuparin at gawin anumang ating ipinangako sa ating Panginoon. Yamang wala tayong magagawa, walang bagay na hindi galing sa Panginoon, ang ating magagawa upang i-appreciate ang kanyang kabutihan, mga kapatid, tuparin lang natin ang ating mga ipinangako natin sa ating Panginoon. Halimbawa, nag-commit ka sa Panginoon na ikaw ay maglilingkod habang ikaw ay lagutan ng hininga, tuparin natin yon. Amen? Halimbawa, nangako tayo sa Panginoon na ikaw ay magiging choir member hanggang sa huli ng iyong buhay, tuparin natin yon. Halimbawa, nangako tayo sa Panginoon na tayo ay magse-serve sa Sunday school hanggang siya ay muling bumalik, o hanggang tayo kunin niya, tuparin natin yun. Halimbawa, nangako tayo sa Panginoon na tayo magiging tapat na member na church na ito, tuparin natin yun. Hanggang sa kanyang bumalik at hanggang tayo kunin niya. Amen, mga kapatid? Sabi po ng Bible, tuparin natin anuman ang ating ipinangako sa ating Panginoon. Tuparin natin, mga kapatid. Yun lang ang ating magagawa upang i-recognize ang kanyang kabutihan. Dahil wala tayong maisip na hindi galing sa Panginoon na bagay. Ano? Na nasa atin. Wala tayong maisip. Kaya sabi ng Panginoon, tuparin nyo lang ang inyong mga ipinangako sa Kanya. Ano? Letter D, mga kapatid. Letter D, verse 16. Verse 16, binasa po natin yan. O Lord, truly, I am thy servant. Nakita niyo po? Verse 16. Sabi dito, truly I am thy servant, I am thy servant, and the son of my handmaid, thou hast loosed my bonds. Letter D po, tayo po ay maging lingkod at tagasunod habang tayo po ay nabubuhay. Mga kapatid, wala tayong bagay na maisip na hindi galing sa Panginoon. Mga kapatid, letter D, ang ating lang pong magagawa upang i-appreciate ang kabutihan ng ating Diyos, tayo po'y maging lingkod at tagasunod habang tayo ay nabubuhay. Amen? Yun po ang ating magagawa. Para i-recognize ang kabutihan ng Panginoon. Maging tapat kanyang lingkod. Tandaan natin, mga kapatid, laging sinasabi ng ating pong mahal na pastor, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Amen? Pribilehiyo lang po ito. Kahit wala ka dyan, may maglilingkod sa Kanya. Kahit hindi tayo maglingkod, ang mga bato pwede niyang gamitin. Kaya mga kapatid, sabi po sa verse 16, tayo po'y maging lingkod at tagasunod niya habang tayo ay nabubuhay. Tandaan natin, mga kapatid, pribilehiyo lamang ang paglingkuran ang Panginoon. Huwag nating itong palalagpasin o babaliwalain. Ano? Kung ikaw ay membro na ng choir, ng Sunday school, ng ushering, mga kapatid, ikaw ay MC rito, tagapagpawit, mga kapatid, huwag mo nang palalagpasin ang pagkakataon na mawawala pa sa iyo yan. Dahil namang bagay na hindi ating ginagawa o ginagamit, ito'y nawawala sa atin. Kaya mga kapatid, ang paglingkuran ng Panginoon ay isang pribilehiyo. Walang katulad na pribilehiyo ito. Ang paglilingkuran mo ay King of Kings, Lord of Lords. Mga kapatid, manlilikha ng lahat, Panginoon ng lahat, iyon po ay isang pribilehiyo. Pangatlo, mga kapatid, ang Panginoon, sa mga nagsusulat po, ang Panginoon ay maraming ginawang mabuti bagay sa ating buhay. Ito ay totoo, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Verse 7 po, tingnan niyo po ang verse 7, mga kapatid. Basahin po natin lahat. Return unto thy rest, O my soul. Sabi rito, for the Lord has dealt bountifully with me. Pag sinabing bountifully po, ang ibig sabihin niyan, sumasagana. Sumasagana. Ano yun po ang sumasagana? Yung kanyang kabutihan sa ating buhay. Mga kapatid, sumasagana
ang kabutihan at mabubuting bagay na ginawa sa ating buhay. Ano mga kapatid, wala pa tayo, mabuti na ang Panginoon sa ating pamilya. Ano? Mabuti na ating pamilya. Ang Panginoon sa ating pamilya, magmula pa sa ating salinlahi. Pag sinabing bountifully, mga kapatid, yan ay saganang-sagana ang kabutihan niya. Kaya ikaw ay naririto, kapahayagan ka ng kanyang kabutihan. Amen? Kaya kung tayo naririto, tayo nagdadala ng pangalan ng ating mga magulang, yan po ay saganang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag sinabing, what shall I render unto the Lord? Saliksikin natin sa ating buhay ang kabutihan ng Panginoon. Wala pong miyembro ng Christ Baptist Church, Muntinlupa, wala pong miyembro dito na magsasabi na ang Diyos ay hindi naging mabuti sa akin sa panahon ng pandemya. Meron po ba? Meron po bang magsasabi na isang miyembro sa atin na hindi naging mabuti sa akin ng Panginoon? Hinayaan niya akong mamalimos. Hinayaan niya akong mangatok ng kapitbahay. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, wala po sa history. Wala po sa history na ang Diyos ay tumalikod sa kanyang mga tinubos. Wala po. Wala po. Lagi po ang Diyos ay handang gumawa ng mabubuting bagay, dakilang bagay sa ating buhay at sa inyong buhay, mga kapatid. Verse 17, mga kapatid, last verse natin, bago tayong magtapos. Sabi rito, basahin po natin lahat ang verse 17. Verse 17, mga kapatid, ito po ang nararapat nating gawin para sa Panginoon. Yamang walang bagay na hindi nagmula sa Kanya. Ito po ang verse 17. Napakaliwanag po ito na sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Sabi rito, basahin po natin lahat. Ready, set, basa. I will offer to thee sacrifice of thanksgiving. And I will call upon the name of the Lord. Mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tayo'y binabakuran niya, tayo po'y pinapangalagaan niya, inaaruga niya tayo. Gawin po natin tong verse 17 sa inyong kinakaupuan mamaya. Mag-alay po tayo ng short lang po, mga kapatid. O kung gusto nyo mabaan, ng sacrifice of thanksgiving. Kung nakita mo na mabuti ang Panginoon sa iyong buhay, tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Silently, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Kung nakita mo, ang Diyos ay hindi ka pinabayaan. Sa 7 buwan ng pandemya, pasalamatan natin siya. Kung ikaw ay malakas at wala pa sa listahan na nagka-COVID, pasalamatan natin siya. Ngayon pong hapon na ito. Maglaan po tayo ng short thanksgiving para sa ating Panginoon. Silently, tayo po'y manalangin.
Ama namin Diyos na banal po na nasa langit, ang inyong mga anak po ay nasa loob ng inyong dambana. Kinikilala po ang inyong kabutihan. Kinikilala po ang inyong biyaya at kahabagan. Salamat po, Panginoon. Nagkaroon man ng pandemya, hindi niyo ho kami pinabayaan at kami po inyong inaruga. At patuloy po na pananatiling malakas at malusog para sa inyo pong pagsamba at pagpuri po sa iyong pangalan. Nawa po, Panginoon, dalangin po namin ng aming pambuhay po ay patuloy niyo pong kalugdan. Nare-recognize namin, Panginoon, ang iyong kabutihan na hindi po magmamaliw at hindi po magbabago. Salamat po, may Panginoon kami na nasa langit na sumasagot at dumidinig ng aming panalangin. Kahit kami po'y nananamig at kami po'y lumalayo sa inyo, nagkakamali. Minsan, hindi niyo kami tinuring na iba. Lagi po kayong tapat sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Muli po, kami po ay inyong gabayan hanggang sa aming buong buhay. Paglingkuran namin kayo at mabuhay kami, Panginoon, para po sa inyo. Maraming salamat sa inyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. Sir Steve, salamat po. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Salamat po sa Panginoon. Sir Steve. Kung tayo po ay pinagpala ng salita ng Diyos, ang iglesia po ay magsabi na malakas na Amen. Alam niyo po, itong Psalm 112 verse 6 at Psalm 116 verse 12, this is one of the most loved and favorite verses in the Bible. At makikita po natin dito si David na yung kanya pong buhay punong-puno ng pagpuri at pasalamat sa Panginoon dahil nakita niya po yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, pag binasa niyo yung book of Deuteronomy, the book of Deuteronomy is a book of remembrance. From chapter 1 to chapter 34, more than 16 times the word remember was mentioned. At I think more than 8 times the word forget not was also mentioned. Alam niyo po, tayo po ay tayo po yung tao na madaling makalimot. That's why ang sabi po doon, remember and forget not. Remember and forget not. Kaya nga dapat tayo bilang mananampalataya, Brother Ulysses, always remember and forget not great things God hath done in your life. So, pag ganun po naging attitude natin, sa buong puso po natin masabi, yung sinabi ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Okay? So, dapat ganun po tayo. Always remember and forget not great things God hath done in our lives. Amen? Okay, maraming salamat, Pastor Joel, sa panahon po at sa hamon ng salita ng Diyos na inyo pong ibinigay sa amin ngayong hapon. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkakaroon ng ating offering at tinatawagan ko po si Brother Haniel Merto para pangunahan tayo sa operatory prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, akila sa lahat, salamat po, Panginoon, sa araw na binigay niyo sa amin, sa biyaya at kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na ginamit niyo po, Panginoon. Naway ito pong salita, Panginoon, na napakinggan po namin, Panginoon, ay mai-apply po namin sa aming buhay at makita po. Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang matitipon na kaloob na may magamit po sa inyong gawain, Panginoon, at ang mga hindi po makakapagkaloob, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na nagbigay sa kanila, Panginoon, nang sa gayon ay sila po ay makapagpaloob. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa inyong biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. So pwede na po tayong upo.
Ulitin po natin yung huling stanza. I will sing mercy of the Lord forever. I will sing of the Lord. Sing mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. Thy faithfulness, with my mouth I make known thy faithfulness to generation. Sing all the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Okay, thank you very much. Okay, so kanina po habang si Pastor Joel ay pinipresent niya po yung kung ano po yung ginagawa ng Panginoon doon sa kanilang lugar, I was really blessed, no? At nakita po natin kung paano po ang lingkod ng Diyos ay ginagamit sa mga kaluluwa doon. Ngayon po, humingi po ng paintulot sa ating pastor na ngayong hapon, magkaroon tayo ng commitment. Kasi nabanggit niya po kanina na yung kanilang second mission church anniversary ay sa October 25. At para po maging maayos, maging maganda po yung lugar po nila, ay kinakailangan po nila ng halagang 13,000, sir? 13,000 para po maging maayos po yung lugar. So, it would be better po ngayong hapon magkaroon tayo ng commitment kung meron po kayong maibibigay para po matulungan natin ang ating kapatid. Okay? So, sa amin po, commitment po namin 1,000. So, sino po ang magsusulat? Pakisulat po yung commitment natin ngayong hapon. Tingnan natin kung mabubuo natin yung 13,000 na kailangan nila. Okay, si Sister Katrina, ma'am, pakisulat na lang po. So, sa amin po, 1,000. Dito po sa kanang bahagi, sino po dito ang may commitment? Sige po, meron po ba? Huwag kayong mahiya. Okay, si Arsiaga family, 5,000. Okay, meron pa po dito? Sige po, kahit magkano lang po. Kahit maliit po yan, pag pinagsama-sama, nagiging malaki po yan. Okay. Pastor Eloy, 1,000. Okay, meron pa po. Ayan, si Sister Nancy, 1,000. Sister Evelyn, 1,000. Magkano na po? Si Nanay Batario, 500. Nanay Batario, 500. Saan na yun? 5,000? 500. Si Brother Randy, 500. Pastor Benji, 500. Brother Julius, 500, sir. 500. Magkano na po? Magkano na? Ulit? Pastor Eloy, 1,000. Pastor Benji, 500. Brother Arsiaga family, 5,000. Palima, 1,000. Sister Nancy, 1,000. Sister Evelyn, 1,000. Nanay Batario, 500. Brother Julius, 500. Brother Randy, 500. So magkano na po? 10,000 na? Sino pa po? Si Brother Ulysses. Magkano sir yan? 500. Brother Dakutanan, 1,000. Konti na lang. Sister Jan, magkano po? 500. Sister Tess, 500. Sister Becky, 500. Meron na. Brother Tony, 5,000? 500, Brother Tony. Magkano na po? Kompleto na. Yung sobra pang gasolina ni Pastor Joel.
Electric ba? Battery? Sige. Kompleto na po ba? Ma'am Katrina, Ma'am Dina? Kompleto? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay, Brother Joel, so okay na yung ano mo, problema mo, no? So, salamat sa Panginoon ngayong hapon. So, any announcement? Wala na po. So, umawit pa tayo ng isang awitin. Then after this, pangunahan tayo sa closing prayer ni Brother JM. Dakutanan. Okay, so tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung Victory in Jesus. Sound. Sound check. Amen. Victory in Jesus. First, ready now, sing. I heard an old story. Our Savior came from glory. How He gave His life on Calvary to save us like me. I heard about His atoning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bore me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His precious blood, how He made the lame to walk again, the cross and blind to see. I came to Christ in Jesus, even till my broken spirit, and somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Okay, so bago po yung panalangin ni Brother John Mark, nais ko lamang po i-welcome, no? Meron po pala tayong mga panauhin ngayong hapon. So gusto po nating i-welcome si Gilbert et Chavez. Ito po ay kapitbahay ni Brother Boy Dakutanan. Sir, pwede pakitaas ang inyong kanang kamay. Yun, si Brother Gilbert. Then another thing, another thing po, welcome din po natin si Francesca Moreno. Siya po yung anak po, daughter ni Brother Ulysses. Nandito rin po siya kayong umaga, ma'am. Francesca, pwede pong pakitaas ang kanang kamay? Yun, Sister Francesca. So kami po ay nagagalak sa inyo pong presensya ngayong hapon. Then another thing, gusto nating i-congratulate, no, yung ating mga kapatid na ikinasal last week. So tayo po natutuwa. Congratulations po kay Sister Dina and Daniel Conway. Okay. At saka Sister Jan, hindi ko lang na ma-recall yung kanyang husband eh. Jan and Daniel? Daniel. Okay, palakpakan natin ng mga bagong kasal. Amen. Praise the Lord. Okay, so masaya po ba tayo sa Panginoon ngayong hapon?
Okay, so baunin po natin yan sa ating pong pag-uwi. Okay, Brother John Mark, please. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Panginoon sa inyong paggabay, sa panambahan Panginoon. Salamat Panginoon sa inyo pong ginamit na lingkod na si Pastor Joel Panginoon. Inyo po siyang mas lalong bigyan ng karunungan Panginoon sa paglilid ng kanyang mga miyembro Panginoon, sa kanyang pangunguna Panginoon. Patuloy mo po siya Panginoon gamitin sa mas mga dakilang bagay Panginoon. Salamat Panginoon sa mensahe Panginoon yung hapon na kung saan ito'y nagpaalala sa amin na kung saan maging ang aming buong paglilingkod po sa inyo Panginoon na hindi po sapat. Dahil Panginoon ang inyong kabutihan, ang inyong pong grasya ay sobra-sobra Panginoon sa amin, maging ang inyong pong araw-araw na pag-iingat po sa amin Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyong pong kabutihan sa aming buhay, sa mga tagumpay na inyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang mas lalong magpapatatag, Panginoon, sa bawat individual, Panginoon, sa bawat pamilya. Ikaw po ang siyang magbubuklod, Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. Ikaw po ang maghatid, Panginoon, sa bawat isa ng safety, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Paalala lang po yung ating commitment kay Pastor Joel. Iabot na lang po natin sa kanya bago po siya umuwi. Okay, marami pong salamat.